Arestado ang nang-hostage sa isang batang babae sa Quezon City habang isa pang hiwalay na insidente sa lungsod na uwi sa pananaksak ang pagtatalo ng dalawang lalaki. Magbabalita si Hannibal Talete. Patay matapos tadtarin ng saksakang 54 anyo sa tagabantay umano sa palengke sa Quezon City. Noong una, naagaw pa raw ng biktima ang panaksak. Yun nga lang, may isa pang patalim ang sospek. Personal na alitan ang sinisilip na motibo. Madalas daw kasing sitahin ng biktima ang sospek kapag itinatali malapit sa kanya ang alaga nitong manok. Pagkakwento nitong suspect ay araw-araw siyang pinagsabihan ng hindi maganda nitong ating biktima. Napag-alaman namang kalalaya lang ng sospek noong nakaraang taon dahil sa kasong frustrated murder at physical injuries. Balik kulungan tuloy siya ngayon dahil sa kasong murder. Kita sa video ang lalaking ito na may patalim habang hawak ang 2 taong gulang na babae sa barangay Pasong Tamo sa Quezon City nitong Lunes ng gabi. Kaya ang pamilya ng paslit napilitang sundin ang demand ng sospek na ipagmaneho siya. Nakasunod naman sa kanilang isang ambulansya. Nagkaroon ng komosyon sa loob ng sasakyan dahil pilit na kinukuha ng nanay ng bata ang biktima. Pero iwinawasiwas ng sospek ang dalang kutsilyo. Umabot sila ng Elliptical Road at Quezon Avenue. Dito na corner at kinuyog ang sospek. Matapos sumemplang ang nilapitan niyang motor. Pero kahit nadakip na, binasag pa niya ang salamin ng police mobile. Nailigtas naman ang bata na nagtamo ng gasgas sa dibdib. Kaibigan daw ng ama ng paslit ang sospek. Pero bigla daw itong nag-amok at sinuntok ang nanay ng biktima habang tinaga naman niya sa braso ang tatay ng bata. Wala po kasi siyang pumasok dun sa bahay. Nagwawala po siya, tapos pinag-iitak niya po kami doon. I-hostage po niya, tapos ginawa po na pumasok po kami sa kwarto. Pasok po dun sa kwarto. Pinapatay niya po lahat ng ilaw. Kasi nga po, nang hahawi-hawi po siya ng itak. Tapos kinuha niya po itong anak ko na babae. Tumagal ng 2 oras ang hostage taking. Maharap ang suspect sa patong-patong na reklamo, kabilang na ang 3 counts of attempted murder, grave threats, malicious mischief, disobedience and resistance to an agent of person in authority at alarming scandal. Naiyak na sa sobrang takot ang 28 anyos na OFW na si alias Carlos matapos arestuhin ng airport police sa NAIA Terminal 3 kahapon. Papunta siyang Cayman Island na makitaan ng bala ang kanyang bag. Ayon sa mga tauhan ng Office of Transport Security, nakuha sa loob ang 4 na bala ng 9mm caliber ammunition. Inamin daw ni Carlos sa OTS na nag-firing siya at hindi naalis ang mga bala sa kanyang bag. Pero itinanggi ng OFW na kanya mga bala. Noong nakaraang taon pa raw siya nag-firing kasama ang kanyang dating boss. Tingin niya, biktima siya ng tanimbala. Gulat na nga lang po ako, sir. May bala na nakita dun sa sling bag ko na nila. Binulat-lat naman namin yun. Talagang, wow, sir. Kasi hindi ko naman pwede jeopardize yung trip ko. Pinagkirapan ko na mga permit. Hindi ko na po sasayangin lahat yun eh. Sumalang na sa inquest proceeding si Carlos sa kasong paglabag sa Omnibus Election Code o Election Gun Ban at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Ayon sa Airport Police, kung noong Duterte administration ay nare-record lang nila ang mga pasaherong nahuhulihan ng bala. Ngayon ay binalik na nila ang patakarang sampahan ng kaso mga ito. Basta may bala, may ammunition, pwede man talaga mag-file ng kaso. Kaya lang, during investigation, nakakandak ng validation ng ating investigator. Tiniyak naman nilang hindi tanimbala ang nangyari sa OFW. Sana hindi sila magpanik. Kasi po yung ating mga screeners, yung security personnel, is nandyan naman po. Nagtatrabaho naman po sila. In case naman po na mayroon silang reklamo, kung ano mang reklamo nila, is feel free naman po sila na pwede sila mag-file ng complaint. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH.